Nawawalan na ako ng pag-asa sa salitang everything happens for a reason. But sometimes I wish I knew what the reason was kasi pakiramdam ko parang napakamalas ko. May maganda at malungkot akong kwento. Last year may nakilala ako. I wasn't looking for that love that time. Dahil nga sa mga nangyayari sa buhay ko at wala akong panahon para doon. Papunta sana ako sa Baguio para magbakasyon. Kasi inaya ako ng mga pinsan kong babae na doon na daw muna ako. Kasi ako lang ang tanging babaeng pinsan nila na naiwan sa amin. Bago ako pumunta ng Baguio ay may tumawag sa akin. At iyon ay ang kaibigan ko na tinatanong niya kung may pupuntahan ba daw ako. Sabi ko naman ay aakyat ako ng Baguio bukas. Sabi niya, sakto, yayayain sana kita sa birthday ni Kuya sa LU. Kinabukasan ay nag-akyat ako sa Baguio at nakarating na kami sa LU. Ginanap yung birthday ng kuya niya sa isang private bar. Hindi ako sanay sa bar kasi hindi naman ako gumigimik. Kaya yung friend ko na nag-aya sa akin siya lang yung kasama ko palagi. Kasabay rin namin yung boyfriend niya. May mga lumalapit naman sa akin pero kung ano lang yung tanong yun lang ang sinasagot ko at hindi ko sinasabi yung personal information ko. May biglang dumating na isang tropa ng lalaki na nagmula pa sa Manila. Tropa din ng kuya ng friend ko. Nakipag-shake hands silang lahat sa amin at may isang lalaki na titig sa akin. Gumanti ako ng titig at tiningnan ko kung sinong matatalo sa amin. Hanggang sa siya na yung ngumiti. At nung lalapit na siya sa akin, may biglang tumabi sa akin na lalaking naka-hoodie. Tinanong yung number ko pero hindi ko binigay. Nabad trip yata kaya hindi na siya lumapit sa akin. Nagkaroon ng konting inuman at medyo nalasing na ako kaya naman nagyaya na akong umuwi. Hindi naman kasi ako palaging nainom kaya ang bilis kong nalasing. Nang biglang lumapit sa akin yung katitigan ko kanina. Tinatanong niya yung pangalan ko at sinabi ko naman yung complete name ko. At nagbigayan kami ng social media account. Akala ko yun na yun at hindi na masusundan kasi nga ang layo ng pag-iitan namin Kinaumagahan pumunta kami sa may view deck at doon kami kumain lahat. At yung kumuha ng pangalan ko katabi kong kumain. Hanggang sa pagkatapos nun nagkayayaan din na mag-beach. Hanggang sa doon sa beach kinakausap niya ako tungkol sa pag-aaral ko. Habang nag-uusap kami na-notice niya na kamukha ko raw si Ilona Garcia. Hindi naman sa pagmamayabang pero matangkad ako at morena. Atangos at maganda ang katawan. At nagmo-model din kasi ako. Ngumiti na lang ako kasi na-appreciate niya yung mukha ko. Kahit na nga wala naman akong makeup nung time na yon. Hanggang sa nasabi ko na aakyat na kami ng Baguio. Nag-offer siya sa akin na sumubay na rin ako sa kanila kasi paakyat din daw sila ng Baguio. At suggest din ng kuya ng kaibigan ko na sumubay na ako para hindi naman daw masayang yung pamasahe ko. Ang nakakatawa sa tagal ng pag-uusap namin nakalimutan ko yung pangalan niya. Kinantsawan kasi ako ng mga kaibigan ko na kung kilala ko na daw ba yung kausap ko. Kaya naman napakunot yung noo ko kasi hindi ko talaga maalala. So tinignan ko pa yung friend request niya sa akin at dun ko naalala yung pangalan niya. At nung paakyat na kami ng Baguio, katabi ko pa rin siya noon. Nag-uusap pa rin kami na parang pares kami ng pinagdaanan sa buhay. Broken fam din siya. Ang pinagkaiba lang namin bunso siya at ako naman ay panganay. Sobrang naa-attract ako sa lalaking kinakausap mo pa lang na kahit wala namang silbi yung sinasabi ko, yung mga batuhan niya ng message talaga namang may sense. Hanggang sa ako na yung naging tour guide nila sa Baguio. Kasi sabi niya, first time daw niya doon. Humiwalay kami sa mga kasama nila para mas makasama ko siya ng kami lang at ma-enjoy namin ang Baguio. Magdamag kaming nag-uusap tungkol sa buhay namin at ewan ko ba na parang matagal na kaming magkakilala. Sobrang saya kasi parang kilalang kilala namin yung isa't isa. Kinabukasan gaya ka na para umuwi. Ala ko dun na kami matatapos kasi ang sabi niya bago siya umuwi, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At bago kami maghiwalay ay binigyan niya ako ng isang bracelet na galing Baguio din at suot-suot ko yun lagi magmula nang binigay niya yon sa akin. Nung pauwi na kami medyo napaiyak pa ako kasi ngayon ko lang naranasang sumaya ulit ng walang halong pilit. Akala ko talaga yun na yun pero nag-update siya sa akin at nag-chat. At dun ngay lalong nahulog yung loob ko sa kanya dahil sobrang kulit niya. Sobrang bait din at halata naman sa kanya. Lagi rin kami magka-video call at ayaw na ayaw niyang pinapatay ko yung ilaw kasi hindi niya makita yung mukha ko. Working student kasi siya kaya naman ako na yung nag-adjust. Tuwing mag-out siya nag-uusap kami. Hiniling niya sa akin yun at pinagbigyan ko naman. Hanggang sa lumipas ang buwan, sinagot ko siya ng umagang yon. Hanggang sa nakareceive ako ng balita galing sa tropa niya na nung gabing yon namatay siya. Na-aksidente siya sa motor. Nanginginig yung buong katawan ko noon. Ang tanong ko kay God, bakit? Hindi naman ako naging masama sa lahat. Napaulit-ulit kong sinasabi yon. Hanggang sa pumunta na nga ako sa kanila at dun ko lang nalaman na ipinagmamalaki niya pala ako. Sobrang sakit pero wala naman akong magawa. Kundi ang mamiss at ipag-pray ko na lang siya. Na ngayon ngay kinakaya ko pa. Alam ko kasi at ramdam ko na mahal ako noon. Na kung kailan nag-decide akong pumasok sa isang relationship, agad namang binawi sa akin. Nawawalan ako ng pag-asa sa salitang everything happens for a reason. But sometimes I wish I knew what the reason was. Kasi pakiramdam ko napakamalas ko. Letter sender, Iyang ng Abra.
Hindi ko alam kung paano ka i-comfort or i-advise iya. Hindi ko alam kung tama ba yung sasabihin ko kasi walang salita or bagay na makakapagpagaan ng loob mo sa ngayon. Kasi andyan ka pa sa moment na down ka eh. At least hindi pa ganun katagal ang pinagsamahan nyo. Hindi pa ganun kalalim. Masakit bitawan, yes. Pero mas masakit kung yung bibitawan mo, yung napakaraming oras, taon, moments na pinagsaluhan. First time mo kasing ma-inlove eh, kaso binawi agad. Napakabata mo pa. And I know soon as ma-overcome mo rin to. Hindi pa lang talaga nadating yung taong para sa'yo. And I know God preparing beautiful love story of you soon. Everything happens for a reason. Hindi mo man naiintindihan yan sa ngayon. Pero maniwala ka lang that God is preparing you for something better.